Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Idel. 37 years old sa ngayon at nakatira dito sa Giginto, Bulacan. Ang isi-share ko sa inyo ay naganap 25 years ago. At yun yung time na nagsimulang mag-open yung sixth sense ko o yung tinatawag nating third eye. 12 years old ako that time at umuwi ang mom at dad ko from Japan. Doon kasi sila nagwo-work at yearly sila kung umuwi. Kasama ko sa bahay si lola ko at ang yaya pag wala sila. Only child ako so usually ay kalaro ko ay toys ko lamang or pag Sundays ay cousins ko sa mother side. Balik compound yon at sa loob noon ay may 6 na bahay. Yung 2 doon sa amin at yung iba sa kapatid ni mama. So ganito yon. Pag uwi ng parents ko ay naisipan ni mama na ipa-renovate yung bahay, ipa-extend kumbaga. Isang gabi natatandaan kong nanonood ako ng cartoons sa sala. Yung window sa kusina made of glass yon. Na bagong lagay lang so makikita mo yung dadaan doon kasi nga ay compound yon. Bigla akong may napansin na tumayong batang lalaki sa may labas ng bintana. At dahil nga Sunday noon akala ko ay pinsan ko yon. Yung pumunta para makipaglaro kaya nilapitan ko. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, "Uy June, nandito ka pala. Gabi na. Gusto mo ilaro tayo sa room ko? O natin ang aircon para hindi mainit?" Tapos bigla siyang ngumiti ng paside. Yung parang traidor ng ngiti tapos kumagat siya ng lapis habang nakatingin lang sa akin habang hindi umiimik. Nagtaka ako. Tapos nalingat lang ako saglit dahil may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Pero nang balikan ko ang pinsan ko ay bigla na lamang siyang nawala, Papa Dudut. So tinanong ko yung mga auntie at uncle ko na nagmamadyong sa labas kung dumaan ba yung pinsan kong si June. Pero ang sabi nila, hindi raw. Kaya nagtaka ako at para masigurado yon ay tinawagan ko sila sa bahay. Pero ang sabi sa akin ng mga magulang ng pinsan ko ay hindi naman daw sila pumunta sa bahay kasi mag-aaral daw sina June kasi exam week sa susunod na linggo. Kaya medyo natakot na ako noon. Pagbaba ko ng phone ay naramdaman ko na may humiga sa side ko sa bed kasi bumaba yung foam ng bed ko tapos nag-cover ako ng kumot hanggang sa nakatulog na ako. Pagkatapos noon ay tumabi na lamang ako sa lola ko nung saglit akong naalimpungatan bandang 1:00 ng madaling araw. Samantala makalipas ang 1 linggo, habang naglalaro kami ng hide and seek ng mga pinsan kong sina June, Jella at Royce. Nagpaalam ako sa kanila na pupunta ng kusina para uminom ng tubig. Pero nagsabi si June na sasabay siya sa akin kasi naiihi naman siya. Una akong pumasok sa bahay para uminom ng tubig tapos ay sumunod si June. Pero hindi ko nakita na dumiretso siya sa CR. Noong matapos na akong uminom ay napalingon ako at nagulat na nasa likod ko na pala si June. May kagat-kagat na lapis at nakakatakot ang kanyang ngiti. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut.
June, ikaw ba yan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko masabi pero nag-aalinlangan talaga ako kung siya ba talaga ang pinsan ko. Pero natakot ako at nakumpirmang hindi si June ang kaharap ko. Kasi sumagot ang totoong June na nasa CR pa lang. Kuya Idel, nandito pa ako sa CR. Sandali lang, sabay na tayong lumabas. Muli ako napatingin sa nilalang na gumagaya ng itsura ng pinsan ko. Pero unti-unting nagbago ang itsura nito. Namula ang kanyang mata at lumawak ang kanyang pagngiti. Mamayang kaunti ay lumabas ang itim na likido sa bibig nito. Dahil dito ay nagsisigaw ako sa takot. Pero napalingon ako sa CR nang biglang lumabas si June at nagtataka itong lumapit sa akin. Kuya Idel, bakit ka sumisigaw? Concern niyang tanong sa akin. Pagbalik ng paningin ko ay wala na yung nilalang na gumagaya sa pinsan ko. Iisipin ko sanang namamalik mata lamang ako. Pero nakita kong may mantsa ng itim na likido sa sahig. Tinuro ko yun kay June at ikinuwento ko ang aking nakita. Dumukot naman siya si June ng kanyang panyo at ipinahid ang itim na likido sa sahig. Nang amuyin namin ito ay mabaho. Pinaamoy namin ito sa mama ko na kapapasok lang noon sa bahay namin. Ang sabi niya ay amoy daw yun ng formalin, yung ginagamit sa pang-iimbalsamo. Since then ay nakakita na ako ng kung ano-ano. Nakakausap ko na. Naririnig na aamoy. Traveler din ako kapag tulog. Alam ko pag meron o wala. Sinasabi ko kay mama na may third eye na ako at ang sabi niya sa akin ay baka regalo daw ito sa akin ng Diyos. Para makatulong daw sa mga kaluluwang naliligaw. Pero bilang bata ay syempre ayokong makakita ng multo. Kaya ang sinabi na lamang ni mama sa akin ay baka may purpose ang Diyos. Kaya binuksan niya ang ikatlong mata ko. Samantala hindi lang ako basta nakakakita ng mga multo at mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Nagkakaroon din ako ng kakayahang magkaroon ng vision at lumakas ang aking psychic abilities. Nagsimula ang lahat taong 2009 at nagkaroon ako ng weird na panaginip na nasundan hanggang sa hindi ko na namalayan na gift na raw pala yun. So in my very first dream, which is still vivid hanggang ngayon, I was with my college classmate at barkada na rin. May tuturing dahil nakakalaro ko siya noon sa Dota. Sa panaginip ko ay nakita ko silang may hawak na pusang puti ang balahibo at magkaiba ang kulay ng mata. Hindi ko alam pero sa pakiramdam ko sa panaginip ko ay nakakaunawa yung pusa at ang pakiramdam ng panghihilakbot ay ramdam ko mga nagtitindigan kong balahibo sa batok habang tinititigan ako ng pusa. Out of a sudden ay tumalon ito at tumakbo sa isang abandonadong bahay. Nagpaalam ang kambal na papasok na at ako pero dahil sa curiosity, sinundan ko sa lumang bahay yung pusa. Pagpasok sa main door ay walang ibang daan kundi ang pasilyo na pagkahaba-haba at puno ng magkakatapat na salamin. Dumaan ako na kahit takot ay mas nauna ang pagiging kuryoso. Sa dulo ay may dalawang pinto, isa sa kanan ng pasilyo at isa sa mismong tinutumbok. Mauna yung nasa kanan at medyo nakabukas ito. Tipikal na kwartong inabandona. Ang mga gamit ay nakatakip ng puting tela. Sumilip ako sa medyo nakabukas na pinto at sa kama nakita ko ang isang batang nakahiga. Lalaki siya. May edad 6 na taon siguro at nakaputing t-shirt at itim na short. May kahabaan ng buhok na tumatakip sa upper part ng mukha. Nakabaluktot ito sa kama, patagilid ang higa. Kung bakit napakalinaw ng mga panaginip ko, hindi ko rin po alam ang kadahilanan. Lumapit ako at tinangka kong tingnan ang buong mukha niya. Hahawin ko sana ang buhok nang bigla niyang hablutin ang kamay ko. Siyempre nagulat ako kasi gising pala ito.
Tanging nasa isipan ko ay tama na to kasi pawirdo ng pawirdo ang mga nangyayari. Sinubukan kong pumalag mula sa pagkakahawak niya pero ewan. Daig niya pa ang lakas ng isang nagji-gym. Hindi ako makawala. Nang pakawalan niya ako ng kusa ay pumasa sa pulsuhan ko yung pagkakahawak niya. Takot ako sa panaginip ko, alam ko. Para kung nasa totoong pangyayari at ramdam ko lahat pati ang mga ingay sa paligid dahil sa sobrang katahimikan ng paligid, pati ata tibok ng puso ko ay naririnig ko. Sabi ko sa sarili ko ay ayoko na. Kung namamalig naman ako, tabi-tabi na lang. Pero yung pinto na dapat ay paglalabasan ko ay hindi ko alam kung saan napunta. Nawala kasi yung pinto. Tanging kwarto na lamang na may dalawang malaking bintana. Dito ako nagsimulang magpanik kasi yung bata ay tumayo sa kama pero yung kama ni hindi man lang lumubog na parabang ang gaan-gaan niya. Naghanap ako ng tatakasan pero pagbuklat ko sa mga kortina ay joke lang pala yung bintana dahil mukha lang may pumapasok na liwanag pero yung bintana ay drawing lang sa pader. As in, wala akong nagawa kundi ang harapin siya kung saan ako magpunta ay babaling doon ang ulo niya. Naisip ko tuloy siguro patay na sa totoong buhay ang katawan ko. Kasi kung bangungot ito ay bakit hindi nila ako ginigising? Hindi ka magigising hanggat hindi ko pinahihintulutan. Yan ang sabi niya sa isipan ko. Nagulat ako pagpikit at pagdilat ko ay nasa kantina ko ng school kasama sila kambal. Kumakain sa isang table hanggang sa may mapansin akong anino na umaaligid sa kantin at pag-ikot nito sa kabuuan ng kantin. Hanggang namatay lahat ng mga nasa paligid ko. Lahat sila ay bumagsak pati sina kambal. Lahat naliligo sa sariling dugo at sa isang kisap mata ulit ay nagbalik ako sa pasilyo. Nakatayo sa pinto sa tumbok ng pasilyo, bukas ito at may nakatayong binatilyo na kamukha noong bata kanina. Nagsimula siyang tumalikod at pumasok sa silid. May malinaw na linya sa pagitan ng kinakatayuan ko at sa kwartong pinasukan niya. Ewan ko rin kung anong pumasok sa isipan ko at gusto ko ulit sumunod, papasok siguro dahil marami na akong tanong ngayon na alam kong siya lamang ang makasasagot. Pero bago ko humakbang ay biglang may nagsalita, Papa Dudut. "Wag, hindi ka pwede rito," sabi ng boses sa aking utak. Sa pagpikit ko ay siya ring pagdilat ko sa totoong mundo. Puno ako ng pawis at pagod na parabang hindi ako natulog kundi nagmarathon maghapon. At pagtingin ko sa pulsuhan ko ay nandun ang katotohanan ng pasa na iniwan niya sa paghawak dito. Pero Papa Dudut, ang pinaka malala ay naganap. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng panaginip ko, sila kambal ay nabalitang patay. Gaya ng senaryo sa panaginip ko ay natagpuan sila sa kwarto na naliligo sa sariling dugo. Kung paano ang pwesto ng pagkakahandusay nila sa panaginip ko ay ganoon din silang natagpuan ng ate nila sa kwarto. Nakakalungkot dahil biglaan at mga kaibigan ko sila at parang mga kapatid na rin dahil madalas magkakasama kami pagpasok at hanggang uwian. Nag-imbestiga sila dahil walang nakitang kahit na anong weapon sa kwarto. At ang sugat sa katawan nila ay tila ba bara-bara lang na ginawa. Yung kahit saang parte lang ba tumatama? Hindi ko alam. Sabi ko noon ay coincidence lang ito pero nasundan pa ng napakaraming panaginip na nasusundan ng mga pagkamatay. Sising-sisi ako noon, Papa Dudut, dahil hindi ko man lang nasabihan noon ang mga kambal tungkol sa napanaginipan ko. Humingi ako ng sorry sa kanila at kasalanan ko kasi kung nasabihan ko sila kaagad, sana'y naagapan ko lahat at baka hindi matuloy ang kamatayan nila. Hanggang ngayon ay napakarami ko nang nasasaksihang kamatayan dahil sa sinasabi nilang gift. Pero hanggang ngayon ay isa lang ang tanong ko. Lord, bakit yung gift mo parang sumpa sa akin? Yan ang madalas kong sabihin noon. Kasi yung mga visions ko nagkakatotoo
At kadalasan ang nakikita ko ay puro kamatayan o di kaya ay kamalasan. Hanggang ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko sa ilan sa mga kamatayang nasaksihan ko, na kung may lakas sana ako ng loob para sabihin sa kanila, mabubuhay kaya sila. Mape-prevent ko kaya ang lahat. Kung gift ito, bakit ang bigat para sa akin? Samantala matapos mamatay noon sina Kambal ay eto pa ang mga natatandaan kong napanaginipan ko. Unang gabi, namulat ako sa isang pasilyo. Puti ang pader at sa sobrang taas kahit na anong tingala ko ay wala akong makitang hangganan. Ganon din sa harapan at likuran ko, at sa paanan ay may kaunting tubig abot sa ankle ko. Nakayapak rin ako at naka-white na dress. Dahil nasa gitna ako ay pinili kong dumiretso sa kung saan ako nakaharap. Naglakad ako patuloy at walang ibang maririnig kundi ang yabag ko sa tubig. Yung tagal ng nilakad ko doon ay pakiramdam ko ay may 5 oras dahil ramdam ko ang pagod at pawis. Naisip ko na may katapusan kaya ito. Hanggang sa dulo may natanaw akong guhit sa tinutumbok ng pasilyo. Malayo pa ako pero alam kong konting lakad pa ay makikita ko na kung ano talaga yon. Kusang naputol ang panaginip ko doon at pagising ko ay pagod na naman ako. Para bang hindi naman pahinga yung nangyari, para akong tumakbo ng napakalayo. Sa pangalawang gabi ay nag-resume ang panaginip ko. Una akala ko ay wala lang yon, nonsense dream kumbaga. Dahil ayon naman sa theory, hindi ba, millions of dreams are passing on our unconscious state. Kaya lang ay nalilimutan natin pagising dahil buried na siya on the deepest part of our mind. So ayon, hindi ko ina-expect na magko-continue. Nagpatuloy akong lumakad sa natanaw ko at habang papalapit ako ay palaki ng palaki sa paningin ko yung guhit. Ilang metro ang layo ay doon ko lang nakita ng maayos ang lahat. Yung guhit pala ay lubid na hindi ko matanaw kung gaano kataas ang pagkakasabit. At sa dulo nito ay may taong nakabigti. Lalaki halata naman sa body build, nakapants ng denim at nakaputing shirt. Sa una hindi ko na gets bakit kako walang muka. Nung lumapit pa ako ng bahagya, nakasaklob pala sa sako ang ulo niya. Sabi ko noon sa isipan ko ay, shit, ano ito? Sino ang may gawa nito? Lalapit pa sana ako para abutin siya. Takot ako totoo pero ewan ko ba. Bakit laging nangingibabaw sa akin ang curiosity? Siguro dahil bata at nang makailang hakbang ako palapit. Siguro ilang di pa na lamang ang layo ko sa kanya. Ayun na nga, natulala ko sa nangyari. Biglang may pumutok. Para bang lobong pumutok ang tunog niya. Tapos ay umula ng dugo. Sa pool ng dugo ang buong mukha ko. Tapos paghawi ko sa dugo sa mata ko ay nakita ko yung nakabigting katawan na lang yon siguro dahil sa sobrang higpit ng tali. Kaya yung katawan ay hindi nahulog. Yung ulo nasa paanan ko naman tumalsik. Pagising ko noon ay banyo ang hinanap ko. Dahil kahit sa horror ay hindi pa ako nakakapanood ng ganon ni hindi ko nga kayang manood ng Wrong Turn dahil na trauma ako sa daso. Nasuka ako to the point na acid na ata ang sinusuka ko. Nagising noon si mama at nagkwento ako. Kristiyano na siya noon, palagi akong inaaya na magsimba pero dahil nga bata ay ayoko. Palagi akong tumatanggi. Ayoko sa simbahan ni tumayo kasi ata ay bawal. Halika mag-pray tayo. Ito lang ang naging sagot ni mama sa akin. Wala akong nagawa kundi ang makipikit at makiyuko na lamang habang nagpipray siya. Tapos after that ay napagalitan pa ako. Kung ano-ano mga pinapanood mo. Tigilan mo na kasi ang kaka-horror mo, ang sabi ni mama sa akin. Gusto kong sumagot, man hindi nga ako makapanood ng horror eh. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Pangatlong gabi dito nag-hesitate ako na matulog talaga. Sinigurado kong magpupuyat ako, total kakoy bakasyon naman.
Pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nang tumilapon sa panang ko yung ulo na nakabalot sa sako. Sabi ko noon sa sarili ko ay tatakbo na ako palayo. Pero ewan kung anong sumpa na naman ang sumapi. Sa hindi malamang kadahilanan hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Parang pinako sa sahig ang dalawang paa ko. Pagyuko ko, nangingitim na yung tubig dahil sa dugo at yung puting pader kung saan nakasabit ang katawan ay parang binuhusan ng isang balding dugo. Nagsambulat lahat ng dugo. At sa hindi malamang kadahilanan kahit nanginginig at namumutla ako sa takot. Nagawa kong hablutin ang sako. Nalaglag yung ulo at gumulong ilang hakbang ang layo mula sa akin at huminto sa paanan ng parehong bata sa panaginip ko. Kinakambal. Nagulat ako syempre. Lahat ng tanong sa isipan ko ay halos magkabuhol-buhol sa dami. Gaya ng ano ang kaugnayan niya sa lahat ng ito. Sino siya? Mabuti ba siya o masama? Kaibigan, guardian, mga ganon. Bago niya sabihing gising na ay nahagipan ng mata ko yung ulo na nasa sako kanina. Nakarap kasi ang mukha nito sa akin at nakita ko ang mukha ng isang lalaki. Hindi ko siya kilala or might as well na hindi ko pa siya nakikilala. Saglit lamang yon pero pagising ko ay umaga na. Tipong ang tagal-tagal ko na sa panaginip ko. Gaya ng una, malinaw na naman lahat at malinaw na malinaw. Di na ako nagsabi kay mama. Binaliwala ko na rin yon. Yung kinakambal baka kako coincidence lang. Yung kasing lalaki na nakabigti ay hindi ko talaga kilala. Kahit na anong isip ko kung kapitbahay ba o ano. Kaso after isang linggo nung dumalaw ako sa lolo ko at lola ko sa father's side, sabi nila sama ka sa amin ni Tatay Boyet. Mamaya magpaalam ka kina mama mo ha? Ba't nay may ano po? Si Kuya Pat mo naiuwi na yung bangkay. Sagot nito sa akin. Ha sino po yun? O sisa ko naman. Panganay ni Nanang Mel mo. Nasa abroad yon sa Qatar. Binangungot, hindi na raw nagising. Mamaya yung burol kakauwi lang ng bangkay niya. Hindi mo pa nakikita yon. Sumapit ang gabi. Sinama nga ako ni Tatay sa burol. Wala sa isipan ko ang lahat. Masaya pa ako kasi may sopas at lugaw tapos anli zesto at sandwich. After noon ay may isang nakakatanda akong pinsan na nagayang sumilip daw sa kabaong yung matapang. At yung hindi raw sisilip ay taya sa tagu-taguan. So syempre kaming mga bata utu-uto. Isa-isa kaming sumilip tapos ay bilangan ng 10 bago umalis. Nung turn ko na syempre wala lang to. Dami ko nang nakitang kabaong, easy lang. Pagsilip ko ay nagulat ako at muntik na akong mapatili sa takot at gulat. Si Kuya Pat pala yung nasa panaginip ko. Dito na ako nagsimula na maging conscious. Wala akong pinagsabihan kahit sino dahil uso ang bullying kahit sa pamilya kaya natakot ako. Sinarili ko na lamang ang lahat. Pagkatapos noon papadudot pinilit kong mamuhay ng normal. Yung parang after every nightmare ay parang naging normal na sa akin na every 2 or 3 months ay may darating na sa panaginip at magkakatotoo. Sana lang kako ay wag sa pamilya ko lalo na sina mama at papa. Dumami pa yon. May mga taong hindi ko kilala at may iba na kilala ko talaga. Either kamag-anak, family friend or kakilala. Lahat ay binabaliwala ko. Tumagal pa yon ang halos 3 taon at kung sino-sinong tawang napapanaginipan ko at sakto lahat na namamatay. Sa una ay nakakapanghilakbot dahil may mga senaryo sa panaginip ko na very disturbing talaga. Iniisip ko na baka dahil bata pa ay mapaglaro ang imahinasyon ko. Baka dahil bata ay madaling matakot at managinip ng masama. Hanggang sa nagbago lahat noong tumalima ako sa calling ko. Yung dating mga panaginip ay naging real-time vision na. Sa ngayon ay ginagamit ko ang aking kakayahan para manghula at syempre para kumita na rin dahil meron akong pamilyang pinapakain. Pero hindi ako nanluloko at hindi ako sumisingil ng malaki. At saka ginagawa ko naman ang lahat para tulungan ang mga taong nasa visions ko.
Kapag may nagpapahula sa akin ay sinasabi ko kaagad sa kanila ang magiging kahihinatnan nila. Kaya ino-offeran ko sila ng solusyon at most of the time ay nakikinig naman sila sa akin. Biyayang maituturing ang kakayahan ko sa iba. Pero para po sa akin ay meron itong kalakip na sumpa. At ito yung puro pagsubok ang dumarating sa buhay ko. At kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako umaasenso. Sabi sa akin ng mga kaibigan kong albularyo, manghuhula at mga espiritista. Normal lang daw sa amin ang maghirap sa buhay. Parang sakripisyo daw ito at hindi namin ito malalabanan. Papadudot dito ko na lamang tatapusin ang lahat at sana po ay mabasa ninyo ito at mapiling i-share sa inyong mga listeners. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Idel. Maraming salamat Idel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papadudot YouTube channel. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga hula o vision. Pero may iilan na naniniwala dito. Ang tanong, totoo ba talaga ang hula o vision? Bilang mga Kristiyano ay hindi tayo naniniwala sa mga hula. Dahil ayon sa Biblia kadalasan ay galing daw ito sa masama kay Satanas para linlangin ang lahat. Pero kung babasahin mo ang ilang kwento ng Biblia, hindi naman palaging sa demonyo nang gagaling ang mga vision. Kung matatandaan ninyo ang kwento ni Joseph kung saan ay nakatanggap siya ng vision na magkakaroon ng 7 taong tagutom sa Ehipto ay isang pagbibigay ng Diyos ng babala sa mga tao at sa tulong ni Joseph ay nakapaghanda ang Ehipto sa parating na tagutom. Yung nangyayari kay Idel ay maaring vision ito na nanggagaling sa Diyos o pwede ring hindi. Hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang layunin ng Diyos pero dapat itong tuklasin ni Idel. Kung ginagamit naman niya ang kanyang kakayahan sa kabutihan ay walang problema doon. Basta tandaan lang ni Idel na kung sa Diyos ito galing, hindi siya nito ipapahamak. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at huwag kalimutan na mag-subscribe din po dito. Ganon din po sa Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories.